Magnanakaw ka pala. Napaatras si Sola. Makinig ka muna. Hindi na kailangan. Malamig na sagot ni Polly. Nahuli na kita. Hawak mo pa mismo ang files. May dahilan ako. Lahat naman may dahilan. Pero hindi ibig sabihin. Tama. Nanginginig ang kamay ni Sola. Hindi mo alam ang totoo. Ang totoo? Sinira mo ang tiwala ko. Tumulo ang luha niya. Hindi ko sinasadya. Pero ginawa mo pa rin. Bigla siyang napaigtad sa sakit sa balikat. Napatingin si Polly. Dumulas ang tela. Isang maliit na tattoo ang lumitaw. Narigas siya. Sandali. Bulong ni Polly. Mabilis ang tibok ng puso niya. Yung gabi ng sunog. Hindi siya gumalaw. Imposible. Ikaw ay nagligtas sa akin sa sunog. Dagdag nito. At doon, nagbago ang lahat. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Andito na naman po si Ate Jane at naghahandog sa inyo ng isang kwento. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ako naman ay okay na okay rin. At kung handa na kayo sa panibago nating kwento ngayong araw, magsimula na tayo. Ang title ng ating kwento for today is Gwapong CEO nagpanggap na janitor para hanapin ang babaeng sumagip sa kanya sa sunog. Mahanap kaya ng gwapong CEO na to ang babaeng sumagip sa kanya? Ano kaya ang kanyang madidiscover? Mga ka-Ate Jane, sabay-sabay nating tuklasin. Magsimula na tayo. Tahimik ang buong floor. Huminto si Sola sa harap ng pintuan ng CEO office. Hawak niya ang access card na hindi naman sa kanya. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang paulit-ulit niyang iniisip kung itutuloy ba niya. 1,000,000. Bulong niya sa sarili. Iyon ang halaga na ipinangako sa kanya. 1,000,000 kapalit ng ilang files lang. Ilang files na hindi naman niya alam kung gaanong kahalaga. Pero sapat na para bayaran ng piyansa ng tatay niya. Pinikit niya ang mata niya sandali. Para kay tatay. Swipe. Umilaw ang maliit na scanner. Nag-click ang lock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim ang loob. Konting liwanag lang mula sa hallway ang pumapasok. Sumilip muna siya bago tuluyang pumasok para siguraduhin walang tao. Wala. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto sa likod niya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Diretso siya sa malaking mesa. Alam na niya kung saan hahanapin. Binigay sa kanya ang eksaktong lokasyon. Top drawer. Binuksan niya yon. May mga folders naka-label, organized. Inahanap niya ang specific code na sinabi sa kanya. AX-17. Hindi niya agad makita. Kinakabahan siya. Baka may pumasok. Baka may CCTV. Baka? Focus. Bulong niya. Isa-isa niyang inangat ang mga folder. Hanggang sa nakita niya. AX-17. Napahinto siya. Eto na. Inangat niya ang folder. Mabigat. Hindi lamang basta papel ang laman. Sandali siyang natigilan. Hindi niya alam kung bakit. Parang may mali. Pero mabilis niyang inalis ang isip na iyon. Kailangan niya to. Binuksan niya ang bag niya at pinasok ang folder. Isa pa. At may isa pang code na binigay sa kanya. CR-9. Lumipat siya sa kabilang drawer. Binuksan. Nandoon din. Mas mabilis na ang kilos niya ngayon. Kinuha niya agad at inilagay sa bag. Tapos, kailangan niya nang umalis. Huminga siya ng malalim. Ilang segundo pa, tatapusin niya ito. Lumapit siya sa pinto at hinawakan ng doorknob. At doon ay may narinig siya. Mahina ang ugong.
Parang may sumabog sa malayo. Napakunot ang noon niya. Ano? Sunod-sunod na tunog. Tapos, isang malakas na putok. Napaatras siya. Biglang namatay ang ilaw. Nagdilim ang buong opisina. Shoot! Kinapa niya ang pinto at binuksan. Paglabas niya sa hallway may usok na. Makapal. Gumapang agad sa ilong niya ang amoy ng sunog. Napasinghap siya. Ano to? Biglang umilaw ang emergency lights. Pula. Nagmukhang mas delikado ang paligid. May mga tao sa malayo. Nagtatakbuhan. Sumisigaw. Sunog! Sunog! Nataranta si Sola. Hindi ito kasama sa plano. Hindi ito dapat mangyari. Napahawak siya sa bag niya. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Tumakbo siya sa direksyon ng exit. Pero habang tumatakbo, mas kumakapal ang usok. Nahihirapan na siyang huminga. Napahinto siya sandali para umubo. Ubo-ubo, masakit sa lalamunan. Luha ang kusang pumatak sa mata niya. Pero pinilit niyang tumayo ulit. Kailangan niyang makalabas. Ilang hakbang pa ay bigla siyang napatigil. May narinig siya. Mahina na parang tulong. Napalingon siya. Galing yon sa kabilang hallway. Mas madilim doon. Mas makapal ang usok. May tao pa? Bulong niya. Sandali siyang natigilan. Hindi niya na problema yon. Hindi na niya dapat pakialaman. Kung pupunta siya doon, baka hindi na siya makalabas. Pero, tulong. Mas mahina na ngayon. Parang nangihina na. Napapikit si Sola. Hindi mo responsibilidad yan. Umalis ka na. Mas lalong kumapal ang usok sa paligid niya. Naramdaman na niya ang init. Kung magtatagal pa siya, baka siya na ang hindi makalabas. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa exit. At nagsimulang maglakad palayo. Isang hakbang. 2, 3. Huminto siya. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko kaya. Pabulong niya ang sabi. Hindi niya kayang iwan. Kahit hindi niya kilala. Kahit mapahamak siya, napapikit siya ng mariin. At tumakbo pabalik. Diretso sa usok. Masakit sa mata, wala na siyang makita. Kinapa niya ang pader habang sumusulong. Teka, nasaan ka? Sigaw niya, napaos na rin ang boses. Dito. Mahina. Halos hindi marinig. Sinundan niya ang boses. Hakbang-hakbang hanggang sa may nakita siyang anino sa sahig. Isang lalaki. Nakahiga. Halos hindi na gumagalaw. Hoy! Sigaw niya. Lumuhod siya sa tabi nito. Hinawakan ang balikat. Gising! Kailangan na nating umalis! Bahagyang gumalaw ang lalaki. Umuubo. Hindi. Ako. Makatayo. Napangiwi si Sola. Mabigat. Mukhang nahirapan itong huminga. Tiningnan niya ang paligid. Mas lumalaki na ang apoy. Papunta na sa direksyon nila. Kung hindi sila kikilos, tatamaan sila. Okay. Bulong niya. Pinilit niyang buhatin ng lalaki. Pero halos hindi niya kaya. Ang bigat mo. Bulong niya at hingal na. Pero hindi siya tumigil. Inangat niya ang braso nito at inilagay sa balikat niya. Sumandal ka. Tulungan mo ako. Dahan-dahan tumayo ang lalaki. Halos nakasandal na lang sa kanya. Lakad! Utos niya. 1, 2, 3. Mabagal pero gumagalaw. Bawat akbang ay mas mahirap. Mas mainit. Mas makapal ang usok. Napapapikit na siya. Nahihilo. Kunti pa. Bulong niya. Pero biglang, may bumagsak na parte ng kisame sa harap nila. Napaatras siya. Shoot! Naghanap siya ng ibang daan. Hindi pwede dito. Kaliwa, hinila niya ang lalaki. Dito. Mas makitid na ang hallway. Pero mas malinaw na ang hangin. Konti lang. Pero sapat para makahinga. Nagpatuloy sila. Hanggang sa may nakita siyang ilaw. Mas maliwanag.
Exit. Malapit na, sigaw niya. Halos ubos na ang lakas niya, pero pinilit niya. Isa pang hakbang, isa pa. Hanggang sa naabot na lang ang pinto. Tinulak niya. Bumukas. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Napahinga siya ng malalim. Salamat, bulong niya. Pero hindi pa tapos. Hinilin niya palabas ang lalaki. Paglabas nila may mga tao na. Mga guard, mga empleyado, at may sumalubong pa sa kanila. Dito, may sugatan. Kinuha ng mga tao ang lalaki mula sa kanya. Biglang gumaan ang katawan niya. Napatras siya. Napaupo sa sahig. Hingal, pagod, nanginginig. May lumapit sa kanya. Miss, okay ka lang? Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa lalaking iniligtas niya. May mga medic na nakapalibot. May oxygen mask na. Buhay, napapikit siya sandali. Buti na lang. Tumayo siya at tahimik. Walang pumapansin sa kanya. Walang nakakakalala. Mabuti na rin. Hinawakan niya ang balikat niya. Masakit, may paso, pero hindi niya pinansin. Mas mahalaga, hindi siya nahuli. At buhay ang lalaki. Tumingin siya ulit sa direksyon nito. Sandali lang. Hindi niya nakita ang mukha nito ng maayos, pero okay na yon. Hindi niya kailangang malaman kung sino siya. Hindi niya kailangang magpakilala. Dahan-dahan siyang umatras. Isa, dalawa, hanggang sa tuluyan na siyang nakalayo sa crowd. At naglakad palayo, mag-isa, sa dilim ng gabi. Tahimik ulit ang paligid, pero hindi iyon yung klase ng katahimikan na nakakapawi. Parang may naiwan sa dibdib niya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At hindi niya alam na ang lalaking iniligtas niya. Nasaan yung babaeng naglabas sa akin? Sabihin niyo sa akin ngayon din. Matalim ang boses ni Polly kahit hirap pa siyang huminga. Nakahiga siya sa hospital bed. May dextro sa kaliwang kamay at makapal na benda sa braso. Amoy antiseptic ang buong private room. May mahina ring tunog ng heart monitor sa gilid niya. Paulit-ulit, parang lalo lang siyang naiirita. Sir, kalmado lang po muna kayo, sabi ng doktor. Kagagaling niyo lang po sa smoke inhalation. Hindi pa po dapat kayo nai-stress. Anong kalmado? Napabangon siya ng bahagya pero agad din siyang napaubo. May taong nagsugal ng buhay para iligtas ako. Tapos wala malang kayong maibigay na pangalan? Nagkatinginan ng doktor at nurse. May mga empleyado pong na-interview, sagot ng nurse. Pero sa gulo po ng nangyari, wala pong malinaw na nakakita. Marami pong nagsasabing may isang babae raw na lumabas kasama kayo pero pagdating ng responders, nawala na po siya. Napahigpit ang panga ni Polly. Nawala. Parang usok lang. May ibang detail ba? Tanong niya na mas mababa na ang boses pero mabigat pa rin. Ano mang nakita ninyo? Sandaling nag-isip ang nurse. May isang guard po na nagsabi may nakita raw siyang marka sa balikat ng babae parang tattoo. Biglang napatingin si Polly sa kanya. Anong tattoo? Hindi raw po malinaw, masyado pong mabilis at madilim pa. Umikting ang panga niya. Iyon din ang natatandaan niya. Habang kalahating wala siya sa ulirat kanina, may isang saglit na dumikit sa isip niya. Mainit ang paligid. Makapal ang usok. Halos hindi siya makahinga. Tapos may babaeng yumuko sa kanya. Hinila siya pataas. Hindi niya nakita ng maayos ang mukha dahil sa usok. Pero nung sumandal siya rito para makalakad, dumulas ang tela sa balikat nito. May tattoo. Maliit. Madilim ang tinta, nasa bandang likod ng balikat. Iyon lang. Hanapin niyo siya. Malamig niyang sabi. Check the CCTV, listahan ng mga empleyado, maintenance, visitors, lahat. Gusto ko malaman kung sino siya. Sir? Nangingiming sabi ng assistant niyang si Marco na kanina patahimik sa may pintuan. May mga camera pong hindi na save ang footage. Tinamaan ng sunog yung system sa East Wing.
lalong sumikip ang dibdib ni Polly. Parang may humihila sa pasensya niya pababa. So, ang ibig mong sabihin, dahan-dahan niyang sabi habang nakatingin kay Marco. CEO ako ng kumpanyang to. Muntik akong mamatay sa loob ng opisina ko. May babaeng nagligtas sa akin. At wala kayong maibigay na impormasyon kahit na pangalan? Napayuko si Marco. I'm sorry, sir. Tumango si Polly. Pero halatang pinipigilan ang inis. Lumapit ang doktor. Kailangan niyo na pong magpahinga. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa kisame. Malinis, maputi, walang kalat, walang apoy, walang usok. Pero bumabalik pa rin sa ilong niya ang amoy ng sunog. Yung mainit na hangin. Yung paghapde sa lalamunan. Yung boses ng babaeng pilit siyang hinihila palabas. Lakad, konti pa. Dahan-dahan niyang ipinikit niya ang mata. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw siyang tantanan ng boses na yon. Sa maliit na banyo ng inuupahan nilang apartment, napakagat si Sola sa labi habang binubuhusan ng alkohol ang paso sa balikat niya. Arash! Napakapit siya sa gilid ng lababo. Mapula ang balat niya. May maliit ding hiwa sa braso at gasgas sa tuhod. Kanina pa siyang nakaharap sa salamin. Nakasuot lang ng lumang sando na maluwag sa may balikat para malinis niya ng maayos ang sugat. May punit ang suot niyang blouse na tinapon niya na sa gilid ng timba. Sa labas ng banyo ay tahimik ang bahay. Tulog na ang dalawa niyang kapatid. Ang bunso ay si Lenny, humihilik pa ng mahina sa banig. Ang gitna, si Tonton, nakayakap sa lumang una nila. Napatingin si Sola sa kanila mula sa siwang ng pinto bago niya ito muling sinara. Ayaw niyang may makakita. Ayaw niyang may magtanong. Kumuha siya ng gasa, dahan-dahang idiniin sa sugat, tsaka binalot ng benda. Pagkatapos, umupo siya sa takip ng inidoro at napayuko. Nasa tabi niya na ang bag na dala niya kagabi. At nasa loob pa rin noon ang mga folder. Hindi niya naibalik. Hindi niya rin naibigay sa taong nag-utos sa kanya. Hindi niya alam ang susunod na gagawin. Dinukot niya ang cellphone niya. 3 missed calls. Lahat galing sa unknown number. Kumubog ang dibdib niya. Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone. Unknown number. Saglit siyang nagatubili bago sinagot. Ano? Mahinang sabi niya. Nasaan ang files? Tanong ng lalaki sa kabilang linya na mababang boses. Walang pasikot-sikot. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Nagkaroon ng sunog. Alam ko. Kaya nga ako tumatawag. Nakuha mo ba o hindi? Tumango siya kahit hindi naman ito nakikita. Oo, nakuha ko. Good. Ibigay mo sa akin bukas. Napapikat siya. Hindi pwede agad. At bakit? Doon siya natigil. Hindi niya pwedeng sabihin muntik na siyang mamatay. Hindi rin niya pwedeng sabihin iniligtas niya ang CEO imbes na tumakas. May gulo sa kumpanya, sabi niya. Mahigpit ang security. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos, mas malamig ang tono nito. Huwag mo akong paikutin, Sola. 1,000,000 ang usapan. Kailangan ko ang files. Napalingon siya sa pinto. Natatakot na baka may makarinig. Kailangan ko lang ng oras. 3 araw, sagot ng lalaki. Kapag pumalya ka, wala kang makukuha. At huwag mong kalilimutan, may kailangan kang ilabas sa kulungan. Napabuntong hininga siya ng marahan. Parang may mabigat na kamay na dumagan sa dibdib niya. Pagkababa niya ng tawag, napasandal siya sa pader. Tama. Ang tatay niya. Hindi pwedeng umatras. Kailangan niya ng pera. Pero sa unang pagkakataon mula nang tanggapin niya ang trabaho, saka lang niya naramdaman ang totoong bigat nito. Hindi na ito simpleng pagkuha ng files. May taong muntik nang mamatay. At ang taong yon, siya ang iniligtas niya. Napatingin siya sa salamin. Namamaga ang mata niya. May dumi pa ng abo sa gilid ng buhok niya na hindi niya naman agad napansin.
Mukha siyang pagod na pagod. Anong ginawa mo? Bulong niya sa sarili. Maya-maya may kumatok sa pinto. Ate? Boses na Lenny. Gising ka pa? Mabilis niyang pinunasan ang mata niya. Oo, matulog ka na. Masama ba pakiramdam mo? Hindi, nadapa lang ako sa work. Totoo? Napapikit siya sandali. Oo. Tahimik sa labas. Pagkatapos narinig niya ang mahihinang yabag palayo. Doon lang siya nakahinga ng maayos. Hindi niya kayang sabihin ng mga kapatid niya ang totoo. Hindi niya kayang aminin pumasok siya sa opisina ng CEO para magnakaw. Lalo na ngayong mas komplikado ang lahat. Kasi sa isip niya, paulit-ulit pa rin ang mukha ng lalaking halos buhatin niya palabas. Hindi niya rin nakita ang manang malinaw, pero naaalala niya ang kamay nitong kumapit sa kanya at ang bigat ng katawan nito habang pareho silang humahabol ng hininga. Yumuko siya at kinuha ang bag. Binuksan niya. Nandoon ang 2 folder. Maayos, walang tupi. Pumikit siya at agad din isinara ang bag, na para bang kahit tiningnan niya lang mga iyon, lalo siyang malulunod sa gulo. Kinabukasan ng umaga, mas maaga pa sa schedule ay dumating si Polly sa penthouse office niya. Pero hindi siya dumiretso sa main floor. Nasa private conference room siya kasama si Marco at isa pang matandang abogado ng kumpanya. Kita sa bintana ang bahagyang usok na niiwan sa kabilang building wing. May mga truck pa rin sa ibaba. May mga tauhang pabalik-balik. Sir, pwede naman po tayong kumuha ng private investigator, sabi ng abogado. Mas mabilis. Hahanapin ko siya sa sarili kong paraan. Putol ni Polly. Nagkatinginan ng dalawa. Sir? Tanong ni Marco. Tumayo si Polly at inalapag sa mesa ang isang ID lace. Hindi iyon ang karaniwan niyang suot. Plain, walang pangalan niya, walang posisyon. Sa dami ng taong umiikot sa building araw-araw, may makakapansin lang sa akin kapag CEO ako, sabi niya. Kapag ibang tao ako, makakagalaw ako ng maayos. Hindi agad nakareact si Marco. Pagkatapos ay dahan-dahang bumuka ang bibig nito. Sir, huwag niyo pong sabihin na... Yes, sagot ni Polly. Babalik ako sa kumpanya. Pero hindi bilang CEO. Sir, delikado po yan. Mas delikado na ang muntik akong mamatay sa loob ng sarili kong opisina. Tahimik ang buong kwarto. Lumapit siya sa upuan at kinuha ang isang set ng uniform na pinaredy niya. Gray na polo, kupas na pantalon, name patch na ang nakalagay ay Paulo, janitor. Simple, hindi pansinin, sakto. Titingnan ko lahat ng empleyado. Lahat ng galaw sa floor. Hahanapin ko ang babaeng may tattoo sa balikat. Sir, baka nagkataon lang. Hindi na pinatapos ni Polly si Marco. Walang nagkataon sa gabing yun, sabi niya. May dahilan kung bakit nawala siya agad. At gusto kong malaman kung bakit. Hinawakan niya ang uniform. Matigas ang tingin niya ngayon. Desidido. Sa isip niya, bumabalik na naman ang isang peraso ng alaala. Usok, inip, at boses ng babae. Lakad. Dahan-dahan siyang tumango sa sarili niya. Simula ngayon, sabi niya, ako nang maghahanap sa babaeng nagligtas sa akin. Hoy, ikaw ba yung bagong janitor? Napalingon si Polly sa lalaking guard na nasa lobby. Naka-gray siya, yun ang uniform. May lumang mop sa isang kamay at itim na utility cart sa tabi niya. Nilagyan din niya ng salamin ang mukha niya at pinaitim ng bahagyang buhok. Ang dating maayos na dating ng CEO, tinago niya sa sibleng porma. Wala nang mamahaling relo. Wala nang planchadong suit. Kahit hindi niya, binago niya. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Ang aga mo ah. Mas okay na yung maaga kaysa sitahin ako. Bahagya namang natawa ang guard. Sige, ikot ka muna sa 3rd floor. Doon maraming kalat dahil sa nangyaring sunog.
Huwag kang basta papasok sa East Wing ha, under inspection pa. Tumango si Polly. Copy. Tinulak niya ang utility cart papunta sa elevator. Amoy floor cleaner ang damit niya. Medyo masikip ang sapatos na suot niya dahil hindi naman siya sanay sa ganoon. Pero wala siyang pakialam. Mas importante ang makabalik sa building nang walang maghihinala. Pagdating sa elevator, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin ng pinto. Halos hindi niya na makilala ang sarili niya. Mabuti. Iyon ang gusto niya. Bumukas ang elevator sa 3rd floor. Kagad siyang sinalubong ng amoy ng bagong pinturang pantapal sa nasunog na bahagi ng dingding. May ilang electrician sa dulo. May maintenance team sa may kisame. Mas mababa ang ilaw sa ibang area dahil may inaayos pa. Dahan-dahan niyang tinulak ang cart. Bawat empleyadong madaanan niya, palihim niyang pinagmamastan. Mga babae sa accounting, isang HR staff na may hawak na kape, 2 empleyadong nag-uusap, maliit sa printer pero wala sa kanila ang hinahanap niya. Wala siyang mukha na maaalala. Tattoo lang at boses. Nagpatuloy siya hanggang sa mapunta na sa tahimik na bahagi ng floor. Doon nakahanay ilang cubicle ng admin staff. May ilan nakaupo na sa pwesto nila. Busy sa monitor. May mahinang tunog ng keyboard. May amoy ng maliit na 3-in-1 coffee mula sa pantry na bukas ang pinto. Huminto siya sa gilid at kunwari nagpupunas ng glass panel. Doon niya siya unang nakita, si Sola. Nasa pinakadulong cubicle ito. Nakaupo ng tuwid sa harap ng computer. Naka-light blue blouse siya at itim na slacks. Simple lamang ang ayos nito. Walang hikaw na mamahalin, walang makapal na makeup. Nakatali lamang ang buhok niya pero may ilang hiblang kumawala sa tabi ng pisngi niya. Maputla ang mukha niya, parang kulang sa tulog. Habang nagtatype, napapahinto siya paminsan-minsan at tumitingin sa paligid na para bang may inaabangang masama. Napansin agad yon ni Polly. Takot, hindi simpleng kaba sa trabaho. Iba. May hawak siyang basahan pero huminto ang kamay niya. May kung anong pamilyar sa babae. Hindi sa mukha, sa pakiramdam. Yung bigat sa titig nito, yung pagod sa kilos, yung paraan ng paghinga na parang may pasan na hindi masabi sa iba. Lumapit ang isang babaeng empleyado kay Sola. Uy, Sola, okay ka lang ba? Ang putla mo. Mabilis naman nang umiti si Sola pero halatang pilit. Okay lang, kulang lang sa tulog. Sigurado ka? Simula nung sunog parang lutang ka lagi. Napuyat lang talaga. Tumango ang babae pero halatang hindi kumbensido. Sabihan mo lang ako ha kung kailangan mo ng tulong. Sige, salamat. Pag-alis ng kasama nito, sakalang muling tumingin si Sola sa screen. Pero ilang segundo lang napahawak siya sa kaliwang balikat niya. Mabilis, parang may kumirot. Napatingin doon si Polly. Balikat. Naramdaman niya kaagad ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Mabilis siyang yumuko at nagpanggap na naglilinis ng sahig para hindi halatang nakatingin. Maya-maya'y lumapit ang supervisor ng maintenance sa kanya. Ikaw yung bago? Oo, sagot ni Polly. Linisin mo nga tong side na to. May darating na clients mamaya. Ayusin mo yung pantry, tapos yung hall. Sige. Habang nagtatrabaho siya, pasimple niyang pinakinggan ang usapan sa paligid. Doon niya nalaman ang pangalan ng babae. Sola, paki-forward nga nito. Sola, may pinapasabi si Ma'am Tess. Sola, ikaw bang gagawa ng report? Sola, tahimik niyang inulit ang pangalan sa isip. May dating, simple pero tumatatak. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Sola mula sa cubicle at kinuha ang isang makapal na folder. Dumaan ito sa tapat niya. Doon niya napansin ang mas maayos ang mukha nito. Maganda. Hindi dahil maayos ang make-up o forma, maganda sa paraang hindi pinipilit. Malinis ang features, mahabang pilik mata, pero ang mas tumama sa kanya ay yung lungkot sa mata nito. Nagkasalubong ang tingin nila. Isang saglit lang,
pero parang pareho silang natigilan. Ay, sorry, sabi ni Sola nang muntik na siyang masagi ang timba sa cart niya. It's okay, sagot naman ni Polly. Binabaan ang boses niya para hindi makilala. Dadaan ka ba? Ilalayo ko. Tinulak niya ang cart palayo. Salamat, sabi ni Sola. Aalis na sana ito pero napahinto ng bahagya. Bago ka lang? Oo, ngayon lang. Tumango siya. Mainit ulo ng mga tao dito kapag may kalat. Ingat ka. Bahagyang natawa si Polly. Noted. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang sunog, may naramdaman siyang kakaibang gaan sa dibdib niya. Simpleng usapan lamang iyon. Walang laman sa iba, pero sa kanya, mahalaga. Kasi ito ang unang taong kinausap siya sa building bilang Paulo at hindi bilang CEO. At hindi siya trenato na espesyal. Pagkaalis ni Sola, napatingin siya sa direksyong tinahak na to. May dahilan kung bakit gusto niyang sundan ng babaeng yon. Hindi niya pa masabi kung instinct lang ba o dahil sa balikat na hinawakan nito kanina. Pero sigurado siyang gusto niyang malaman ang tungkol dito. Bandang tanghali dumagsa ang mga empleyado sa pantry. Umuusok ang bagong saing na kanin sa rice cooker sa gilid. May amoy ng adobo at instant noodles sa hangin. May ilang tumatawa sa may mesa. Nagkukwento tungkol sa office gossip. Si Polly nasa sulok at kunwari nililinis ang dispenser habang pinapakinggan ang paligid. Doon na pumasok si Sola. May dala siyang maliit na lunchbox na gasgas na ang takip. Umupo siya sa dulo, malayo sa maingay na grupo. Binuksan niya ang baon. 2 perasong tortang talong at kanin. Tahimik lang siyang kumakain habang nakatingin minsan sa phone niya. Maya-maya, may pumasok na mensahe. Kita ni Paul na agad nag-ibang mukha niya. Namutla. Napahigpit ang hawak niya sa kutsara. Pagkatapos, dali-dali niyang isinara ang lunchbox kahit hindi pa ubos. Tumayo siya at lumabas ang pantry. Hindi naman nagdalawang isip si Polly. Iniwan niya ang basahan at sumunod sa hallway. Pero sapat lang ang layo para hindi mahalata. Huminto si Sola sa may emergency stairs. Palihim niyang sinagot ang tawag. Huwag kang tumawag dito, madiing sabi nito. Mahina pero halatang galit. Kahit malayo ay malinaw sa mukha niya ang tensyon. Sinabi ko na diba hindi pa pwede? Huminto siya at nakikinig. Hindi ko sinasabing umaatras ako. Muling huminto. Napahawak siya sa noo. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Nagsalita ulit ang kausap, pero hindi iyon marinig ni Polly. Pagkatapos, mas lalong tumigas ang mukha ni Sola. Hindi ako tanga. Alam kong usapan. Napatigil si Polly sa likod ng poste. Usapan? Anong usapan? Maya-maya ay binaba ni Sola ang tawag at napasandal sa pader. Pumikit ito ng mariin tsaka marahang huminga. Pagdilat nito, kita sa mukha ang takot. Hindi yun simpleng problema sa bahay. May mas malalim. Aalis na sana si Polly nang biglang bumukas ang pinto ng hagdanan. Napalingon si Sola sa direksyon niya. Mabilis siyang yumuko at nagpanggap na pinupunasan ng handrail. Lumabas si Sola, halatang nagulat nang makita siya roon. Ikaw? Tanong nito. Nag-angat siya ng tingin at pilit ng umiti. Nililinis ka lang to. Tumango si Sola pero mukhang hindi kampante. Napansin niya ang folder na hawak na to sa dibdib. Parang ayaw nitong may makakita. Okay ka lang? Tanong ni Polly bago pa niya mapigilan ang sarili. Napatingin si Sola sa kanya. Ilang segundo, parang nag-iisip kung sasagot ba. Bakit mo natanong? Kasi kanina ka pa parang may iniisip. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Sola. Hindi na depensa, mas parang gulat. Siguro, hindi ito sanay na may nakakapansin. Wala yon, sabi nito. Pagod lang. Tumango si Polly. Mukha nga. Bahagyang kumunot ang noo ni Sola. Grabe ka naman. Napangiti siya. Hindi, parang kulang ka sa pahinga.
At iyon ang unang tunay na ngiti na nakita niya kay Sola. Maliit lang, pero totoo. Lahat naman siguro dito, sabi nito. Simula nung sunog, wala nang normal. Napatitig si Polly sa kanya. Oo nga. Bago pa humaba ang usapan, may tumawag mula sa loob ng office. Sola, hinahanap ka ni Ma'am Tess. Papasok na, sigaw nito pabalik. Nagmamadali itong tumalikod. Pero pagharap nito, may nahulog na ballpen sa sahig. Otomatikong yumuko si Polly para pulutin. Kasabay nun, yumuko rin si Sola. Dumulas ang bahagyang kwelyo ng blouse nito sa kaliwang balikat. At doon niya nakita, isang peraso ng tattoo. Maitim na korba ng tinta. Maliit lang lumitaw pero sapat na para kumabog ang dibdib niya. Siya na ba? Biglang napahawak si Sola sa kwelyo at mabilis iyong hinila pataas. Parang nasunog sa gulat ang mukha niya. Salamat. Mabilis nitong sabi sabay kuha ng ballpen. Pagkatapos, agad itong tumalikod at naglakad palayo. Hindi na siya hinintay. Hindi na rin siya nilingon. Naiwan si Polly sa gitna ng hallway, hawak pa rin ang basahan. Mainit ang pakiramdam sa batok niya. Mabilis ang tibok ng puso. Buong isip niya, bumabalik ang alaala sa ospital. Yung sinabi ng nurse, yung marka sa balikat, yung babaeng hindi niya makita ang mukha. Ngayon ay may pangalan na, Sola. At sa unang beses mula nang magpanggap siyang janitor, naramdaman niyang baka malapit na siya sa sagot. Pero isang bagay ang sigurado niya habang tinitingnan ng likod ng babaeng nagmamadaling bumalik sa opisina. May tinatago ito at ayaw na ayaw nitong malaman niya kung ano yon. Huwag mo nang kunin yan. Akin na to. Napalingon si Polly nang marinig niya ang boses ni Sola sa pantry. Hawak nito ang dalawang plastic container na may lamang tirang spaghetti at lumpia mula sa meeting ng managers. Nasa harap niya ang isang lalaking utility aide na nakangisi. Akala ko kasi tatapon na, sabi ng lalaki. Hindi pa no, uuwi ko to. Para saan? Ang dami niyan. Para sa mga kapatid ko. Diretso ang sagot ni Sola. Walang arte, walang paliwanag pa. Kinuha niya ang dalawang container at inilagay sa lumang eco bag na dala niya. Umatras ang lalaki. Sige na nga. Nakasandal si Polly sa may pinto. May hawak na mop at tahimik na pinapanood siya. Hindi siya napansin agad ni Sola dahil abala itong ayusin ang mga dala. Nang makabaling ito, saka siya napatigil. Ikaw pala, sabi ni Sola. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, sagot ni Polly. Saktong narinig ko lang na pinag-aagawan niyo yung lumpia. Napairap si Sola pero may bahagyang ngiti sa labi. Hindi ako nangaagaw, inuna ko lang. Ang tapang mo naman. Mas matapang walang maiuwing ulam. Natahimik siya roon. Simple lamang ang pagkakasabi no ni Sola. Pero tumama agad sa kanya. Hindi awa ang naramdaman niya. Mas tama sigurong sabihin humanga siya. Kasi kahit halatang pagod at may sariling problema, kaya pa rin itong lumaban para sa maliit na bagay na mahalaga sa pamilya nito. Lumapit siya sa lababo at nagsimulang magpunas ng natapong kape sa counter. Tatlo ba kayong magkakapatid? Tanong niya ng casual. Napatingin naman si Sola sa kanya. Siguro'y nagulat din sa natanong iyon agad. Paano mo nalaman na hindi lang isa? Sa dami ba naman ng pagkain na naiuwi mo? Bagya itong natawa. Totoong tawa, hindi pilit. Dalawa lang kapatid ko, ako ang panganay. Ayos. Ikaw lahat gumagastos? Hindi naman lahat, pero halos. Tumango si Polly at pinagpatuloy ang pagpunas. Mabigat yon. Sanay na ako. Saglit siyang tumingin dito. Hindi yabang ang tono ni Sola. Parang simpleng fact lang. Pero halata sa mukha nitong kulang nga ito sa pahinga. Nakapulupot ang manggas ang blouse niya hanggang siko. Kita ang manipis na galo sa braso.
Siguro galing pa sa sunog o sa araw-araw na biyahe. Pero hindi ito mukhang taong reklamo ng reklamo. Maya-maya, binuksan ni Sola ang drawer ng pantry at kumuha ng 3 sachet ng asukal. Bawal yata iuwi yan, sabi ni Polly. Hindi ito tumingin sa kanya. Di ko naman iniuuwi, nilalagay ko lang sa bag. Napangiti siya. Pareho lang naman ata yun. Saka pa lang siya inarap ni Sola. Ikaw madaldal ka pala sa janitor. Masama ba? Hindi, nakakapanibago lang. Bakit? Akala mo ba tahimik lang kaming lahat? Hindi, sagot niya tsaka isinilid ang asukal sa maliit na pouch. Akala ko lang kasi hindi kayo observant. Observant ako, no? Talaga? Tinaasan siya nito ng kilay. Sige nga, anong napansin mo sa akin? Natigilan si Polly. Hindi niya inaasahang tatanungin siya ng ganon. Marami. Napansin niyang mabilis itong mataranta kapag may biglang tumatawag sa phone. Napansin niyang laging may baon ito ang sariling tubig at hindi bumibili sa vending machine. Napansin niyang pag lunch break, hindi ito nakikisabay sa malakas at tumatawa. At higit sa lahat, napansin niyang parang lagi itong handang tumakbo palayo. Pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin lahat ng yon. Kulang ka sa tulog, sabi niya. Ayun lang. Tsaka, tumingin siya sa echo bag na to. Mahal mong pamilya mo. Nawalang biro sa mukha ni Sola. Parang hindi ito sanay marinig iyon mula sa ibang tao. Dahan-dahan itong tumango. Oo. May pumasok na 2 empleyado kaya naputo lang usapan. Lumabas si Sola ng pantry, dala ang bag. Saglit lang. Pero napansin ni Polly na mas magaan ang kilos nito kaysa dati. At siya naman, hindi maipaliwanag kung bakit gusto niya agad sundan. Kinahapunan, nasa hallway siya ng admin floor at nagpupunas ng glass wall nang dumaan si Sola. Wala itong hawak na folder ngayon pero may staple document sa dibdib. Mukha itong iritable. Anong nangyari? Tanong niya. Anong nangyari? Parang gusto mong sakalin yung printer. Napatingin si Sola sa hawak niyang mga papel at napabuntong hininga. Nag-jam kasi ng 3 beses. Tapos ako pang sinisisi. Kasalanan mo raw? Dahil ako raw ang huling gumamit. Ginamit mo ba? Yun na nga hindi. Di sinungaling sila. Napalingon si Sola sa kanya at natawa ng bigla. Mabilis lang. Pero napalabas talaga siya ng tawa. Ang dali mo namang magkampi. Wala pa akong nakikilalang printer na inosente. Umiling si Sola. Ewan ko sa'yo. Nagpatuloy siyang maglakad, pero mas mabagal na ngayon. Sumabay si Polly habang tinutulak ang cart niya. Uwi ka agad mamaya? Tanong niya. Oo. Bakit? Wala lang. Lagi ka kasi nagmamadali. May hinahabol kasi akong oras. Bus? Hindi. Yung 2 makulit sa bahay na aasa sa pagkain. Tumango si Polly. Ano mga pangalan nila? Saglit itong natigil. Bakit mo naman gustong malaman? Di para may tawag ako sa kanila sa isip ko. Yung bunso at yung isa pa parang ang weird. Grabe naman. Huminga siya ng mahina. Si Lenny at si Tonton. Sinong mas makulit? Pareho. Pero si Tonton mas magaling magsinungaling. Mana kanino? Napatingin ito sa kanya ng matalim. Tsaka bahagyang ngumiti. Hindi sa akin Iyon ang mga sandaling gusto ni Polly. Yung mga simpleng palitan, walang bigat, walang posesyon. Walang takot ng mga empleyado sa kanya dahil CEO siya. Dito, nakakausap niya si Sola bilang ordinaryong tao. At habang tumatagal, mas lalo niyang nakikitang hindi ito tulad ng iba sa paligid. Kapag may matandang messenger na hirap buhatin ng kahon, si Sola ang unang tumutulong. Kapag may natirang biskwit sa meeting room, iniipon niya para sa mga bata sa bahay. Kapag may kasama siyang nai-stress, hindi ito maingay mag-comfort.
pero marunong makinig. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang mag-abang sa pagdaan nito sa hallway. Hindi rin niya alam kung bakit ang simple nitong salamat ay tumatagal sa isip niya. Pero si Sola, hindi panatag. Ilang gabing yun pagkatapos ng trabaho, palabas siya ng building nang marinig niya ang boses ni Polly o Paulo. Ayon sa pagkakakilala niya. Uy, sandali! Huminto siya sa may covered walkway. Umuulan sa labas. Mahina pero tuloy-tuloy. Basa ang gilid ng semento at amoy alikabok na nabasa ang hangin. May hawak si Polly na lumang payong na galing yata sa lost and found. Wala kang payong? Tanong nito. Tama lang, sasakay naman ako ng jeep. Ihatid na kita sa sakayan. Napatingin siya rito. Ha? Bakit? Bakit naman hindi? Doon siya natigilan. Kasi iyon din ang tanong niya sa sarili. Bakit ba siya hinahayaan itong lumapit? Bakit niya hinahayaang masanay siya sa presence nito? Mapait siyang napangiti. Hindi mo ako kailangang ihatid. Alam ko. May sarili akong paa. Napansin ko rin. Bakit mo ako sinusundan? Bahagyang tumawa si Polly. Grabe ka, payong lang to. Pero hindi natawa si Sola. Kasi, totoo, hindi lang payong ang problema niya. Tuwing kinakausap siya nito, mas lalo niyang naaalala ang sekreto niyang dala. Ang file sa bag, ang pera, ang deadline. Ang gabing muntik na siyang mahuli ng apoy. At ang lalaking iniligtas niya na hindi niya pa rin nakikita ng malinaw ang mukha. Masama na ito. Hindi dapat siya nagiging komportable. Paolo, sabi niya na mas mahina na ang tono. Huwag ka masyadong mabait sa akin. Nawala ang ngiti sa mukha nito. Bakit? Napatingin siya sa ulan. Kasi, hindi mo alam ang lahat. Di sabihin mo. Napasingap siya at agad ding umiling. Hindi pwede. Ilang segundo silang tahimik habang may mga empleyadong nag-uunahang sumakay sa mga dumadaang tricycle. Pinisil ni Sola ang strap ng bag niya. Mas okay siguro, sabi niya. Kung hindi na tayo masyadong madalas mag-usap. Kitang-kita niya ang pagtataka sa mukha ni Polly. Hindi ito sanay tanggihan. Sigurado siya. Kahit bilang simpleng janitor, may dating pa rin ito. Maayos magsalita, marunong tumingin sa mata, at higit sa lahat, maingat sa kanya. Pero hindi siya pwedeng magpalit. Kasi kapag lumalim pa ito, mas masasaktan lang siya. Oo, sagot ni Polly pagkaraan ng ilang saglit. Kung yan ang gusto mo. Tumango si Sola. Oo. Dumating ang jeep at mabilis siyang sumakay kahit basa ang gilid ng pinto. Pag-upo niya, saka lang siya lumingon sa labas. Nakatayo pa rin si Polly sa ilalim ng bubong. Hawak ang payong na hindi naman ito binuksan. Hindi ito sumusunod. Hindi rin ito maalis agad. Nakatingin lang sa kanya. Napalingon si Sola sa harap at mariing kinagat ang loob ng pisngi niya. Tama ang ginawa niya. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang tandaan kung bakit siya nandoon sa kumpanya. Pero habang umaandar ang jeep, may isang parte ng isip niya ang inis na inis sa sarili. Kasi sa totoo lang, ayaw niya talagang lumayo. Kinabukasan, maagang dumating si Polly. Nasa pantry na siya, nag-aayos ng mga tasa sa drying rack. Nang marinig niya ang dalawang staff na nag-uusap. Alam mo ba, si Sola na naman na nag-overtime kahapon. Syempre, kailangan nun ng pera. Pangbayad daw sa kung ano-ano sa bahay nila. Hindi siya umimik. Tahimik lang siyang nakinig. Maya-maya ay dumaan si Sola sa tapat ng pantry. Wala na namang maayos na tulog. May baon ulit at nang akala nitong walang nakakakita, dumukot ito ng 2 pirasong pandesal mula sa event tray at binalot sa tissue para maiuwi. Doon ay may kung anong kumirot sa dibdib ni Polly. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil mas lalo siyang nahuhulog. Sa babaeng pagod pero hindi sumusuko.
Sa babaeng may tinatagong sakit pero hindi nawawala ng malasakit sa pamilya. Sa babaeng gusto niyang maintindihan kahit punong-puno ito ng lihim. Napabuntong hininga siya at tumingin sa basang countertop na pinupunasan niya. Hindi pa niya alam ang buong totoo tungkol kay Sola. Hindi pa rin siya sigurado kung ito nga bang babaeng nagligtas sa kanya. Pero habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo na may bitbit na maliit na baon para sa mga kapatid, isang bagay lang ang hindi niya maitatanggi sa sarili niya. Unti-unti na siyang nahuhulog kay Sola. 1,000,000. Kukunin mo lang ang files. Tapos ng problema mo. Hindi naman agad sumagot si Sola. Nasa loob siya noon ng maliit na karinderya sa likod ng terminal. Gabi na, halos ubos na ang ulam sa Bain Marie. May amoy ng mantika, toyo at nilagang sabaw sa masikip na pwesto. Sa sulok sila nakaupo ng lalaki na nakaitim na jacket. Nakatakip ang kalahati ng mukha nito sa cap at mask. Hindi siya familiar dito. At ayos lang sa kanya yon. Mas gusto niyang hindi niya kilala. Nakasalang sa harap niyang isang baso ng malamig na tubig na hindi niya naman magawang inumin. Bakit? Ako? Tanong niya sa mababang boses. Dahil empleyado ka roon. Hindi ka mapapansin. At bakit ko gagawin yan? Doon bahagyang sumandal ang lalaki at tinalapag sa mesa ang isang brown envelope. Dahil kailangan mo ng pera. Napatitig si Sola sa envelope. Hindi man niya hawakan, alam niyang makapal yun. Hindi kita kalala, sabi niya. Hindi mo kailangang kilalanin ako. Kailangan mo lang magdesisyon. Sandaling tumahimik si Sola. Sa labas ng karinderya, may humintong tricycle. May batang umiiyak sa kabilang mesa dahil ayaw kumain. Normal ang paligid, pero sa dibdib niya parang lumiliit ang hangin. Kaya mo bang ilabas sa kulungan ng tatay mo nang walang pera? Tanong ng lalaki. Biglang tumigas ang mukha ni Sola. Iyon ang eksaktong sugat na ayaw niyang galawin ng ibang tao. 3 araw na noon mula nang hulihin ang tatay niya. Nasa police station pa rin. Kinasuhan ng qualified theft dahil sa nawawalang gamit sa bodega kung saan ito dating nagbabantay. Pilit niyang ipinaliwanag sa lahat na hindi gagawin ng tatay niya yon. Hindi to perpekto, oo. Minsan umiinom, minsan matigas ang ulo. Pero magnanakaw? Hindi. Walang naniwala. At ang pinakamalaking sampal, ang piyansa. 250,000. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganoong halaga. Ang sweldo niya, kulang pa sa renta. Gamot ng tatay niya noon, baon ni Lenny at Tonton. At kuryente. Nakahiram na siya sa kapitbahay, sa dati nilang ninang. Pati sa kaopisina niya minsan lang nakasama sa lunch. Wala nang matakbuhan. Magkano yan? Tanong niya ng paos. 500,000 down payment. 500,000 pag nakuha ko ang files. Parang huminto ang mundo niya sa narinig. 1,000,000. Hindi yun simpleng pera lang. Para sa kanya, buhay na iyon. Kalayaan ng tatay niya. Pang-advance sa renta, pang-enroll ulit na Lenny sa review class. Pambiling bagong sapatos ni Tonton sa 3 beses ng natahing swelas. Napakurap siya. Anong files? May inilabas sa maliit na papel ang lalaki at itinulak sa kanya. Nandoon ang codes at ang lokasyon. CEO office. Biglang nanlabig ang kamay niya. Hindi pwede, delikado yan. Lahat naman ng problema mo, delikado. Malamig na sagot ng lalaki. Ito lang may katapat na solusyon. Hindi siya nakahinga ng maayos sa mga sumunod na segundo. Gusto niyang umalis. Gusto niyang ibalik ang papel. Gusto niyang sabihin hindi siya magnanakaw. Pero ang pumasok sa isip niya, mukha ng tatay niyang nakaupo sa semento ng selda. Pawisan, magulo ang buhok. Pilit na matatag ang mukha para hindi siya mag-alala. Anak, huwag mo akong isipin.
Uwi ka na. Bantayan mo ng kapatid mo. At doon siya natalo. Dahan-dahan niyang kinuha ang brown envelope. Hindi niya agad binuksan, pero ramdam niya ang bigat nito. Saan kita kukontakin? Tanong niya. Hindi mo ako kukontakin. Ako ang tatawag. Tumayo ang lalaki. At makinig ka. Kapag umurong ka, wala ka makukuha. Pag-alis nito ay naiwan si Sola sa mesa. Nakatitig sa envelope na parang doon nakasulat ang sumpa ng buong buhay niya. Hindi pa huli para tumigil. Pabulong niyang sabi sa sarili habang nakatayo sa harap ng locker niya sa office stockroom. Kasalukuyan na siyang bumalik sa kasalukuyan. Ilang araw nang nakalipas mula sa sunog, pero ang bigat ng desisyong ginawa niya noon, nandito pa rin. Lalong dumagdag ang gulo dahil hindi niya naibigay agad ang files. Nasa kanya pa rin ang mga ito. Nakatago sa ilalim ng lumang kumot sa inuupahan nilang apartment. Araw-araw parang may bomba roon na pwedeng sumabog kahit na kailan. Nagbukas siya ng locker at kinuha ang pouch niya. Nandoon ang maliit na susi ng drawer sa inuupahan nila. Nandoon din ang phone niyang kanina pa nanginginig dahil sa unknown number na hindi niya sinasagot. Hindi na pwede itong patagalin. Kailangan niyang tapusin. Bago pa siya tuluyang lumubog. Bago pa siya masanay sa pakikipag-usap kay Paolo. Napatigil siya nang maalala ang mukha nito noong isang gabi sa may sakayan. Yung paghawak nito sa payong, yung paraan ng pagtatanong nito kung bakit niya gustong lumayo. Walang pilit, walang yabang. Parang talagang gusto lang siyang maintindihan. Masama iyon. Hindi dapat siya naaapektuhan ng isang janitor. Hindi dapat niya iniisip ang simpleng ngiti nito habang inaasar siya sa pantry o ang paraan nitong kabisaduhin ang pangalan ng mga kapatid niya. Mas lalong hindi dapat siya nakaramdam ng konting gaan sa dibdib kapag nakikita niya ito sa hallway. Kaya kailangan niya nang umalis. Pag nakuha niya ang natitirang dapat gawin, ibibigay niya ang files. Kukunin ang pera, ilalabas ang tatay niya, at magre-resign siya. Iyon ang plano. Simple lamang dapat. Pero hindi simple ang pakiramdam niya. Mula sa stockroom, naglakad siya papunta sa records area sa 4th floor. May dalang folder para kunwari normal ang lakad niya. Sa totoo lang, susubukan niyang tingnan kung gaano bang kahigpit ang security ngayon. Kailangan niyang malaman kung may paraan pa ba ang makakilos na hindi napapansin. Pagliko niya sa hallway, nakita niya si Polly o Paolo na naglilinis ng gilid ng malaking bintana. Napatingin ito agad sa kanya. Parang lagi na lang alam ng mga mata nitong dumarating siya. Oh, akala ko ba iiwas ka sa akin? Sabi nito. Busy ako, sagot niya. Hindi pala akong iniiwasan mo. Lahat pala. Napahinto siya. Bakit pa ganito magsalita ang taong to? Hindi naman malalim. Hindi rin madrama. Pero sakto lagi sa tinatamaan. Paolo, sabi niya na pilit na kalmado. May trabaho ako. Tumingin ito sa hawak niyang folder. Mukhang mabigat. Hindi mo naman alam ang laman nito. Hindi yon. Mukha mong mabigat. Gusto niyang mainis. Sa halip ay napabuntong hininga siya. Pwede ba? Sabi niya. Huwag mo na ako masyadong pinapansin. May dumaan na 2 staff kaya bahagyang tumabi si Polly. Nang makalayo ang mga ito, saka ito muling nagsalita. Kapag may problema ka, hindi pa pwedeng may makapansin? Sumikip ang lalamunan ni Sola. Kung alam lang nito ang problema niya mismo ang dahilan kung bakit hindi ito pwedeng lumapit. Hindi lahat ng problema pwedeng ikwento, sabi niya. Hindi ito agad sumagot. Tinitigan lang siya, tahimik. Pagkatapos ay tumango. Sige, pero hindi ibig sabihin nun. Wala nang pwedeng tumulong. Natigilan siya roon sandali. Delikado na naman ang pakaramdam. Mabilis siyang umiwas ng tingin.
Aalis na ako. Okay. Hindi siya nito pinigilan. Pero habang naglalakad siya palayo, ramdam niyang nakatingin pa rin ito sa likod niya. Lalo lang bumigat ang hakbang niya. Kasi sa unang pagkakataon gusto niyang umatras sa plano. At doon siya lalong natakot. Magsasara na ang ibang ilaw sa floor nang bumalik si Sola kinagabihan. Karamihan sa empleyado, nakauwi na. May ilan na lang sa accounting at isang IT staff sa dulo. Mas malamig ang aircon sa gabing tahimik ang opisina. May amoy ng papel, printer ink, at bagong wax na sahig. Ito ang tamang oras. Nasa bag niya ang duplicate access card na hindi pa niya naitatapon. Dapat ibabalik niya na ito. Pagkatapos ng sunog pero natakot siya. Ngayon, yun na naman ang pag-asa niya. Mabagal ang lakad niya papunta sa restricted hallway. Walang dapat makakita. Walang dapat magtatanong. Huminto siya sa gilid ng pader at sumilip. Wala. Kinuha niya ang card. Nanginginig ang kamay niya. Tapusin mo na para matapos na lahat. Isang hakbang pa sana siya. Miss, anong ginagawa mo dyan? Parang bumagsak ang sikmura niya. Mabilis siyang napalingon. Isang security guard. Matangkad, naka-uniform, papalapit. Agad niyang tinusok ang card sa bag at itinaas ang folder na hawak niya. May pinapahanap lang po sa akin si Ma'am Tess. Kumunot ang noon ng guard. Sa restricted area? Napangiti siya ng pilit. May old files daw po doon na kailangan sa report bukas. Anong department ka? Admin po. Name? Sol, napahinto siya. Tsaka tinuwid ang sarili. Sola Mendoza. Lumapit pa ang guard. May authority slip ka? Wala. Ramdam niya ang pawis sa likod kahit malamig ang hallway. Ay wala po kasi minadali ako. Hindi ka pwedeng pumasok dyan nang walang clearance. Sandali lang naman po. Miss, protocol. Lalo siyang kinabahan. Pag pinahingi siya ng ID at ang logs, baka kung ano pa ang lumabas. Baka maalala ng guard ang gabing may sunog. Baka mapunta pa sa malaking issue. Pasensya na po, sabi niya agad. Babalik na lang po ako bukas. Hinawakan niya ang folder para umalis nang mapatingin ng guard sa bag niya. Ano yung hawak mo? Ito po, mga report lang po. Pakibukas. Nanlamig ang buong katawan niya. Nandoon sa loob ang access card at may lumang photocopy pa ng drawer codes na hindi niya nasunog pagkatapos gamitin. Bakit po? Paos niyang tanong. Routine check lang. Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Hindi siya pwedeng tumanggi. Pero kapag binuksan, tapos na. Nakita niyang humakbang palapit ang guard. At sa mismong segundo na yon, may boses na sumingit mula sa likod. Boss, sa panty ka raw pinapupunta. Tinatagasan ng tubig yung ilalim ng sink. Napalingon ang guard. Si Polly. May hawak na basahan at toolkit. Kunwari bagong galing sa utility room. Ha? Ngayon? Inasasabi ng guard. Oo, sabi ni Sir Ben, urgent daw. Baka umabot to sa outlet. Napamura ng mahina ang guard. Tumingin ulit kay Sola. Ikaw bumalik ka sa station ng supervisor mo, huwag ka nang umikot dito. Opo, mabilis siyang sagot. Pagkaalis ng guard, ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Sa kanya hinarap si Polly. Nakatitig lamang ito sa kanya. Walang biro sa mukha. Walang ngiti. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Napatuyo ang lalamunan niya. May hinahanap lang ako. Sa restricted area? Diretso nitong tanong. Sinabi ko na hindi ka marunong magsinungaling kapag natatakot ka. Parang sinuntok ang tibtib niya. Hindi siya agad nakasagot. Kasi totoo. At parang mas delikado pa yon kesa muntik siyang mahuli ng guard. Dahan-dahang tumingin si Polly sa bag na hawak niya, saka sa mukha niya ulit. Anong gulo ba tong napasok mo, Sola? Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi siya handa, hindi pa. Wala, sabi niya.
At salamat sa pagtulong mo. Pero huwag ka nang makaalam. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Halos tumatakbo na. Hindi na siya lumingon. Pero ramdam niya ang titig nito sa likod niya hanggang sa makasakay siya ng elevator. At pagpasok ng pinto ng lift, doon lang siya nanghina. Napakapit siya sa bakal na handrail. Hinihingal kahit hindi naman siya tumakbo ng malayo. Muntik na siyang mahuli. Muntik nang mabunyag ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, habang bumababa ang elevator, alam niyang hindi na lang security ang kalaban niya ngayon. Pati, sariling puso niya. Bakit mo ko sinundan? Huminto si Sola sa bukas na pinto ng rooftop. Humahabol ang hininga niya. Hawak pa rin niya ang strap ng bag niya na parang may aagaw. Sa likod niya ay si Polly. May dalang 2 paper cup ng kape. Hinatid kita. Hindi kita sinundan. Pareho lang yan. Hindi. Kapag sinundan, creepy. Kapag hinatid, medyo maayos pa. Kahit ines si Sola, napigilan siyang bahagyang mapangiti. Nasa rooftop sila ng building. Malamig ang hangin. Sa baba, dikit-dikit ang ilaw ng mga sasakyan sa kalsada. Sa malayo, may billboard na kalahati ang ilaw. May amoy ng basang semento dahil umuulan kanina. Sa isang gilid, may mahabang bench na bakal at ilang peraso ng halaman na halatang hindi masyadong naaalagaan. Kanina pa siyang hindi mapakali mula nang muntik na siyang mahuli ng guard. Tumaas siya rito para huminga. Hindi niya inaasahang susunod si Polly. Inabot nito ang isang paper cup. Mainit pa. Baka gusto mo? Tinignan niya iyon ng ilang segundo bago to tinanggap. Salamat. Walang anuman. Hindi sila agad nagsalita. Umupo si Sola sa dulo ng bench. Si Polly naman sa kabilang dulo. May pagitan pa rin maayos. Hindi dikit, hindi bastos. Sakto lang. Hinipa ni Sola ang kape. Amoy 3-in-1 lang. Matamis at matapang. Pero okay na rin. Kailangan niya ng kahit ano para maibalik ang paghinga niya sa normal. Ano ba talagang ginagawa mo sa restricted area? Tanong ni Polly. Napapikit siya saglit. Sabi ko na 'di ba may hinahanap lang ako. Hindi ako bobo, Sola. Napatingin siya dito. Wala nang biro sa mukha nito, pero wala ring galit. Mas delikado yon. Kasi kapag galit ang tao, pwede mong iwasan. Kapag nag-aalala, mas mahirap takasan. Hindi ko sinabing bobo ka. Pero nagsisinungaling ka. Tahimik si Sola. Maya-maya napabuntong hininga si Polly at sumandal sa sandalan ng bench. Sige, hindi ko napipilitin. Talaga? Oo, kasi pag pinilit kita, lalo ka lang lalayo. Napatingin siya sa paper cup niya. Mainit pa ang karton sa palad niya. Ang kulit mo, sabi niya na mas mahina na ang boses. Alam ko. Hindi ka ba napapagod? Saan? Sa pakikialam sa problema ng iba. Bahagyang ngumiti si Polly, pero mabilis din niyong nawala. Siguro dahil sanay ako na walang nakikialam sa problema ko. Natigilan si Sola roon. Iba ang tono nito ngayon. Hindi mapang-asar, hindi magaan, mas totoo. Dahan-dahan siyang napalingon dito. Tahimik si Polly at nakatingin sa malayo. Tinatamaan ng ilaw mula sa pinto ang gilid ng mukha nito. Kita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito. Hindi lang pala siya ang may pasan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Polly. Uminom muna ito ng kape. Pagkatapos, tumingin sa langit na halos wala namang bituin dahil sa kapal ng usok at liwanag ng lungsod. Namatay ang nanay ko nung 9 na taong gulang ako. Sabi nito. Napatigil si Sola. Malamig ang hangin, pero parang mas tumahimik pa ang paligid sa narinig niya. Cancer, dagdag ni Polly, mabilis. Akala ko nang gagaling pa siya. Sinasabi ng mga tao sa bahay na okay lang, na magiging okay ang lahat. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit bata ka,
Ramdam mong nagsisinungaling na sila. Hindi umimek si Sola. Tumingin lang siya rito. Pagkatapos nun, sabi ni Polly, ang daming tao sa paligid ko, pero wala talaga. May bahay, may pera, may yaya, may tutor. Kompleto sa gamit. Pero hindi kompleto sa tao. Napakurap si Sola. Ngayon niya lang ito narinig magsalita ng tuloy-tuloy tungkol sa sarili nito. Wala kang kapatid? Tanong niya. Wala. Naputol siya. Paano tatay mo? Busy. Saglit itong natawa. Pero walang saya. Laging busy. Siguro akala niya napapalitan ng allowance ang presensya. Humigpit ang hawak ni Sola sa paper cup. May mga taong ganun pala ang lungkot, ano? Tahimik. Nasa loob lang. Hindi halata kung hindi mo kakausapin. Kaya siguro, patuloy pa ni Polly, mahilig ako magpanggap na okay lang ako. Kasi nung bata ako, kapag sinabi kong hindi ako okay, walang may oras na makinig. Tiningnan siya ni Sola. Kaya ka pala mahiling mangulit sa may problema. Napangiti ito ng bahagya. Siguro, inisip mo kasi na baka walang makinig sa kanila. Siguro, ulit nito tsaka napabuga ng hangin. At siguro dahil gusto ko rin maramdaman na useful ako sa isang tao. Hindi alam ni Sola kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Ang dali kasing pakinggan ng Paolo bilang simpleng janitor. Pero hindi simple ang mga sinasabi nito. Hindi rin simple ang paraan nitong magmasid. Minsan naiisip niya, parang hindi bagay ang lalim nito sa trabaho nito. Pero, agad din niyang pinapatay ang isip na yon. Hindi na siya pwedeng magduda sa ibang bagay. Sapat na ang gulo ng buhay niya. Maya-maya, humarap si Polly sa kanya. Ikaw naman. Kailangan ba? Hindi, pero gusto kong malaman. Napatingin si Sola sa sahig. May ilang pangpatak ng ulan sa semento. Hindi pa tuluyang tuyo. Ayaw niya magsalita, pero gusto rin niyang magsalita. Nakakapagod ng mag-isa. Yung tatay ko, panimula niya. Mabait yun. Hindi lang talaga siya senwete sa buhay. Tahimik na nakikinig si Polly. Dati siyang guard sa bodega. Matagal na, halos 10 taon. Tapos isang araw, may nawalang mamahaling tools at cash box. Siya agad ang pinagbintangan. May ebidensya? May witness daw? Napangiwi siya. Pero witness na bayad? Siguro, hindi ko alam. Basta ang bills ng pangyayari. Kinulong siya agad. Magkano naman ang piyansa? 250,000. Napalingon sa kanya si Polly. Halatang alam nitong ganong kalaking pera. Hindi basta nalilikom. Wala kaming ganon, sabi ni Sola. Kahit ibenta ko pa lahat ng gamit namin, hindi aabot. Hindi siya umiiyak, pero ramdam niya ang hapde sa lalamunan. Kaya simula noon, tuloy niya. Nagdoble ako ng overtime. Nangutang ako sa kung sino-sino, tapos huminto siya. Sumagot sa isip niya at hindi naman niya masabi ang lahat. Tapos may lalaking lumapit at nag-alok ng 1,000,000. Tapos pumasok siya sa opisina ng CEO para magnakaw. Tapos nasunugan. Tapos may muntik mamatay. Tapos siya rin ang bumalik para iligtas ang taong dapat sana'y wala siyang pakialam. Naputo lang sariling mga sagot niya. Napatitig naman si Polly sa kanya. Tapos ano? Hindi agad siya nakasagot. Kasi, eto na yon. Ito na ang punto na pwede niyang sabihin ng totoo. Pwede niyang sabihin na may tinanggap siyang pera. Pwede niyang sabihin na may file siyang kinuha. Pwede niyang sabihin na siya ang babaeng nasa sunog. Pero paano kapag nagsalita siya? Paano kapag nawala si Paolo sa buhay niya? Paano kapag hindi nito maintindihan? Paano kapag kasuklaman siya nito? Napakagat siya sa labi.
Tapos, may mga ginawa akong ayokong gawin. Kumunot ang noon ni Polly. Anong ginawa? Mabilis siyang umiling. Hindi ko pa kayang sabihin. Mas lalo siyang tinitigan nito. Ramdam niya ang iniisip nito kung pipilitin pa ba siya. Pero hindi. Tumango lamang si Polly. Okay. Okay lang sa'yo yon? Hindi okay na nasasaktan ka. Mas mababa ang boses nito ngayon. Pero kung hindi mo pa kayang magsabi, hindi kita pipilitin. Bakit ba ganun ito? Bakit habang mas maayos itong umasta, mas lalo siyang nakakaramdam ng guilt? Napatawa siya ng mahina. Walang saya. Ang hirap mong kausap. Bakit? Kasi dapat iniiwasan kita eh. Pero hindi mo ginagawa. Napatingin siya rito. Muntik na siyang ngumiti. Muntik na rin siyang umiyak. Paolo, bulong niya. May mga tao kasing kapag nilapitan mo, madadamay ka lang. Desisyon ko na yon. Hindi mo naiintindihan. Hindi pa, pero gusto ko. Tumigil ang mundo niya sa dalawang salitang yon. Pero gusto ko. Hindi magarbo, hindi matamis, pero diretso. Tumingin siya palayo. Sa ibaba may dumaraang ambulansya. Saglit na umilaw ang pulang ilaw sa gilid ng building. Hindi niya pwedeng hayaan ito, pero hindi rin niya magawang putulin. Kailangan ko nang bumaba, sabi niya. Hindi siya pinigilan ni Polly. Sige. Tumayo siya at inayos ang bag sa balikat. Saka humakbang palayo. Pagdating niya sa pinto, huminto siya at hindi lumingon. Salamat sa kape. Anytime. Bumaba siya sa hagdan ng mabagal. Bawat hakbang, mas mabigat. Dahil alam niyang, konti na lang, bibigay na siya. Naiwan si Polly sa rooftop. Hawak ang halos ubos ng paper cup. Hindi na niya iniinom. Mainit pa rin ang kape, pero wala na siyang pakialam. Si Sola mas lalo lang lumalim ang tingin niya rito ngayong gabi. Hindi siya sigurado kung ito nga bang babaeng nagligtas sa kanya sa sunog. Nandoon pa rin ang totoo sa isip niya. Nandoon pa rin ang kahina-hinalang kilos nito. At malinaw na may tinatago nga ito. Pero sa lahat ng duda niya, may isang bagay na mas lumalaki. Hindi na lamang ito simpleng curiosity. Hindi na lamang ito paghahanap sa babaeng nagligtas sa kanya. Iba na. Nakikita niya ang pagod ni Sola pero hindi ito sumusuko. Nakikita niya ang takot nito pero pumapasok pa rin araw-araw. Nakikita niyang may mali. Pero sa kabila noon, hindi niya magawang isipin na masama ito. Sa halip, gusto niya itong protektahan. Gusto niya itong ilayo sa kahit na anong gumugulo rito. At ang pinaka-kinakatakutan sa lahat, gusto niya nang siyang piliin ni Sola kapag dumating ang araw na magsalita ito ng totoo. Napabuntong hininga siya tumingala sa madilim na langit. Pagkatapos marahang napailing sa sarili. Paano kung mahal ko na siya? Walang sumagot, pero sa unang pagkakataon, hindi na niya itinanggi sa sarili niya ang posibilidad. Tumigil ka! Ibaba mo yung hawak mo! Naniga si Sola. Nasa loob siya ng records room sa restricted floor. Hawak ang isang makapal na folder at isang brown envelope na kanina pa niyang hinahanap sa metal cabinet. Kumakabog ang dibdib niya nang marinig ang sigaw ng security guard mula sa pinto. Maliwanag ang ilaw sa loob ng kwarto. Maputla, masyadong lantad. Amoy papel, alikabok at lumang karton ang paligid. Nakasara ang bintana. May mahinang ugong ng aircon sa taas. Wala nang ibang empleyado sa floor dahil lampas 7:00 na ng gabi. Mali ang timing niya. Mali ang lahat. Miss Mendoza? Galit na sabi ng guard habang papalapit. Anong ginagawa mo rito? Napaatras si Sola. Hindi niya namalayan na nakabukas pa rin ang drawer ng cabinet. Sa sobrang kaba, tumama ang hita niya roon at muntik siyang matumba. May pinapakuha lang po sa akin. Sabi niya ng paos. Sa oras na to?
At wala ka na namang clearance? Ramdam niya ang pawis sa sentido kahit malamig ang kwarto. Nasa ibabaw ng mesa ang ilan pang files na pinagalungkat niya. Isa sa mga yon ang kailangan ng taong nag-utos sa kanya. Ang final copy na hindi niya nakuha nung unang pasok niya sa opisina ng CEO. Akala niya, ito na ang pinakaligtas na paraan para tapusin ang lahat. Makukuha ang files, ibibigay ang mga ito. Kukunin ang natitirang 500,000. Pagkatapos ay tapos na. Pero heto siya ngayon, nakaharap sa bantay, nanginginig at ilang segundo na lang mula sa pagkawasak ng lahat. Lumabas ka riyan, utos ng guard. Hindi siya gumalaw. Miss, naririnig mo ba ako? Humigpit ang hawak niya sa folder. Pakiusap. Anong pakiusap? Ninakaw mo ba yan? Parang nasampal si Sola sa salita. Ninakaw. Iyon ang totoo. At mas masakit pakinggan kapag ibang tao na ang nagsabi. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang isa pang dokumentong nalaglag mula sa mesa. Pero doon natuloy ang nawala ang kontrol niya. Dumalas ang brown envelope sa kamay niya, bumukas iyon sa pagbagsak. Kumalat sa sahig ang mga dokumento, mga kontrata, mga internal report, mga kopya ng signed approvals. May ilang sumadsad sa sapatos ng guard. Nanlamig ang buong katawan niya. Lintik, bulong niya. Mas mumigat ang mukha ng guard. Yumuko ito at mabilis sa pinulot ang isang papel. Pagtingin pa lang sa laman, lalo itong tumalim ang tingin sa kanya. Confidential files? Mariin itong sabi. Ano ba talagang ginagawa mo? Hindi na alam ni Sola kung ano ang isasagot. Ang daming pwedeng sabihin. Wala sa mga iyon ang makakapagligtas sa kanya. Naalala niya ang tatay niya sa selda. Naalala niya ang 2 kapatid niya na naghihintay ng maiuwing pagkain. Naaalala niya ang usok, ang apoy, ang lalaking iniligtas niya at higit sa lahat naaalala niya si Paolo. Napapikit siya ng mariin. Ayaw niyang dito matatapos ang lahat. Sir, hindi ko po. Naputol siya ng hatake ng guard ang folder mula sa hawak niya. Sa office tayo. Ngayon din. Pakiusap po, makinig muna kayo. Enough. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa loob ng records room. Humakbang palapit ang guard. Handang hawakan siya sa braso. At doon ay bumukas ang pinto. Ano nangyayari dito? Napalingon silang dalawa. Si Polly. Nakatayo ito sa bungad ng pinto. Naka-gray pa ring uniform ng janitor. May basahan sa isang kamay, pero agad na nag-iba ang mukha nito nang makita ang eksena. Si Sola na nasa gitna ng kalat na dokumento, ang guard na galit, at ang confidential files na nakabuyang-yang sa sahig. Paulo, bulong ni Sola. Parang doon lang niya naramdaman ang totoong hiya. Hindi niya gustong ganito siyang makita nito. Hindi ganito. Hindi sa gitna ng kasinungalingan. Sir, sabi ng guard kay Polly, hindi mo lang iniisip na janitor lang ang kausap nito. Labas ka muna, security issue to. Pero hindi gumalaw si Polly. Nakatitig lang ito kay Sola. At sa mukha nito, kitang-kita ang pagkabigla. Hindi yan simpleng pagtataka. Parang may bagay na nabasag sa loob nito. Ano? Napahinto si Polly. Sola, anong ginagawa mo? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang mawala. Pero wala siyang magawa kundi ang tumingin sa kanya habang unti-unting namamasa ang mga mata niya. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Hindi ganito. Hindi ganito ang iniisip mo. Sabi niya, pero mahina ang boses niya at halatang hindi matatag. Hindi ba? Singit ng guard. Nahuli ko na mismo. Hawak niya ang confidential files. Napailing si Sola. May dahilan ako. Lahat naman may dahilan. Matigas na sabi ng guard. Pero hindi ibig sabihin nun, tama ang ginagawa mo. Tahimik si Polly. Masyadong tahimik. Yumuko ito at dahan-dahang pinulot ang isang nalaglag na papel. Tiningnan ang laman. Pagkatapos, tumingin ulit kay Sola.
Mas masakit ang tingin niya ngayon kaysa sigaw ng guard. Kasi doon, nakita ni Sola ang tanong. Ikaw? Ikaw ang gumagawa nito? Paulo, ulit niya na halos pakiusap na. Makinig ka muna sa akin. Paano kita pakikinggan? Sabi nito sa wakas. Mababang boses pero ramdamang bigat. Kung nakita ko na mismo. Parang kinapos siya ng hangin. Hindi siya sanay marinig na malamig ang tono ni Polly. Laging kalmado. Laging may konting biro. Laging maingat. Pero ngayon, ibang tao ang kaharap niya. Galit man o hindi, sugatan ang tingin nito. Sir, tatawag ako ng admin head, sabi ng guard. At kailangan ko rin i-report to sa upper management. Tumango si Polly na hindi inaalis ang tingin kay Sola. Oo, sabi nito. Napakurap si Sola. May kakaiba sa boses nito ngayon. Hindi lang dahil seryoso, kundi dahil biglang bumalik ang bigat. Ang otoridad, ang tono ng isang taong sanay utusan ng lahat sa paligid. Napansin din iyon ng guard. Kuya Paolo, Hindi ako si Paolo. Tumigil ang lahat. Pati ang ugong ng aircon, parang biglang lumakas sa katahimikan. Dahan-dahang inarap ni Polly ang guard. Diretso ang tindig niya ngayon, na walang simpleng kilos ng janitor. Nandun ulit ang presensya ng isang lalaking hindi sanay maliitin. Ako, si Polly Vergara. Malinaw nitong sabi. Ang CEO ng kumpanyang ito. Nawala ng kulay ang mukha ng guard. Ano? Sir? Hindi agad nakareact si Sola. Parang hindi pumasok sa isip niya ang narinig. CEO? Si Paolo? Hindi. Hindi pwede. Napailing siya. Hindi. Dahan-dahang humarap sa kanya si Pauli. Wala nang maskara. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng buo ang mukha nito ng walang biro, walang pagtatago, walang simpleng anyo ng utility staff. At doon siya tinamaan, ang lalaking muntik niyang iligtas sa apoy, ang lalaking hinahanap ng buong kumpanya, ang lalaking hindi niya nakitang maayos ng gabi yon dahil sa usok, ang lalaking palagi niyang nakakausap sa pantry, sa hallway, sa rooftop. Siya ang CEO. Parang nanghina ang tuhod ni Sola. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ikaw? Bulong niya. Oo, sagot ni Polly. Mabigat ang pagitan nila ngayon. Hindi na ito yung simpleng usapan sa pantry. Hindi na ito yung lalaking may dalang payong sa may sakayan. Hindi na ito yung kasama niya sa rooftop na nagkukwento tungkol sa ina. CEO na ang nakatayo sa harap niya. At siya, isa siyang empleyadong nahuli sa pagnanakaw. Napapikit siya tumulo ang unang luha. Bakit? Tanong ni Polly. Hindi yun sigaw, mas masakit. Kasi diretso. Totoo. Sabihin mo sa akin, Sola. Bakit? Hindi siya makapagsalita. Paano niya ipapaliwanag ang 1,000,000? Ang tatay niya. Ang selda. Ang takot. Ang guilt. Paano niya sasabihin na muntik niya nang ituloy ang lahat kahit pagkatapos niyang iligtas ito? Sir, nanginginig na sabi ng guard. Ipapatawag ko na po ba ang legal? Hindi naman sumagot agad si Polly. Nakatitig lang siya kay Sola na parang hinihintay pa rin ang sagot nito. Pero wala pa rin lumalabas sa bibig niya. Dahil sa dami ng sikreto, parang naubos ang boses niya. At sa gitna ng records room na puno ng kalat na dokumento at amoy alikabok, sa kanya tuluyang naramdaman. Ito na ang simula ng pagbagsak niya. Habang dahan-dahan tumutulo ang luha niya, isang bagay lang malinaw sa isip niya. Hindi lang siya nahuli ng security. Nahuli rin siya ng lalaking unti-unti niya nang minahal. At mas masakit yon kaysa anumang kaso na pwedeng isampa laban sa kanya. Sabihin mo kung sino nag-utos sa'yo ngayon din. Napakapit si Sola sa gilid ng mesa. Nasa conference room siya.
Nakaupo sa harap ng mahabang mesa na punong-puno ng dokumento. Malamig ang aircon pero mainit ang pakiramdam niya. Ramdam niya ang pawis sa likod kahit naka-blouse siya. Sa harap niya, nakatayo si Polly. Hindi na Paolo. CEO na. Miss Mendoza, sabi ng legal head, nahuli kang may hawak na confidential files. Kung hindi ka magsasalita, magsasampa kami ng kaso. Parang humigpit naman ang dibdib ni Sola. Kaso, bulong niya. Attempted corporate theft. Dagdag ng security head. Napapikit siya. Isang iglap, bumalik sa isip niya ang tatay niyang nasa selda. Ang amoy ng kulob, ang malamig na semento, ang dalawang kapatid niyang naghihintay sa bahay. Hindi pwede. Hindi ko ginusto to, sabi niya. Pero ginawa mo. Putol ni Polly. Napatingin siya rito. Diretso ang tingin. Walang awa. May dahilan ako, dagdag niya. Ano? Tanong ni Polly. Magkano? Nanigas siya. Magkano ang kapalit ng pagnanakaw mo sa kumpanya ko? Dagdag nito. Napayuko siya. Wala na siyang maitatago. 1,000,000. Natahimik ang buong kwarto, maging ang legal head na patingin kay Polly. 1,000,000. Ulit ni Polly na parang pinipigang salita. Para doon. Handa mong gawin to. Hindi mo alam ang sitwasyon ko. Biglang sagot naman ni Sola. Napatingin lahat sa kanya. Tumayo siya. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na wala kang maipiyansa sa tatay mong inosente. 250,000 kailangan. Wala akong ganun. Wala akong malapitan. Humihingal siya. Lahat ng nakikilala ko, nautangan ko na. Wala nang natira. Kaya oo, tinanggap ko ang 1,000,000. Tahimik ang kwarto. Walang sumingit. Lumabas muna kayo, sabi ni Polly mula sa iba. Sir, I said leave. Isa-isa silang lumabas. Naiwan silang dalawa. Mas mabigat ang katahimikan. Mas personal. Lumapit si Polly sa mesa. Bakit hindi ka nagsabi? Napatawa si Sola ng mahina. Kanino? Sa CEO? Na hindi ko kilala? O sa janitor? Na akala ko'y simpleng tao lang? Sa akin, sagot ni Polly. Nung kinausap kita, nung tinanong kita, napailing siya. Hindi mo maiintindihan. Subukan mo ako. Hindi. Biglang tumaas ang boses niya. Dahil kahit anong sabihin ko, magnanakaw pa rin ako sa paningin mo. Tahimik si Polly. Matalim ang tingin. Anong plano mo? Tanong nito. Kunin ang files? Ibenta tapos maglaho? Hindi ganon kasimple. Ano? Humingi ng malalim si Sola. Akala mo ba madali to? Akala mo hindi ako natakot? Hindi ako nagdalawang isip? Hindi ko alam, sagot ni Polly. Kasi hindi ka nagsabi. Dahil nahihiya ako, sigaw niya. Natahimik ulit ang paligid. Mas mabigat na ngayon. Alam kong mali, sabi niya na mas mahina na. Araw-araw kong alam. Napahawak siya sa noo niya. Pero wala akong choice. Laging may choice, sagot ni Polly. Pero hindi sa katulad kong walang pera. Nagkatinginan sila. Parehong matigas, parehong sugatan. Sabihin mo sa akin, sabi ni Polly na mababa ang boses. Noong gabing may sunog, nasan ka? Biglang tumigil si Sola. Hindi niya inaasahan ng tanong. Bakit mo tinatanong yan? Sagot niya. Dahil may nawawala akong peraso ng kwento, sabi nito. At pakiramdam ko konektado ka. Napakapit si Sola sa gilid ng mesa. Eto na, delikado. Wala akong kinalaman doon.
Mabilis niyang sagot. Sigurado ka? Oo. Wala ka sa office? Hindi siya sumagot. Tahimik. Masyadong tahimik. Lumapit si Polly ng isang hakbang. Tumingin ka sa akin, Sola. Ayaw niya. Pero ginawa niya. Nasaan ka ng gabing yan? Hindi. Naputol siya na bigla siyang napaigtat. Sumakit ang balikat niya. Reflex. Napahawak siya roon. At dahil sa galaw, bahagyang dumulas ang blouse niya. Isang peraso ng tattoo ang lumitaw. Maliit, madilim, eksaktong lugar. Naniga si Polly. Hindi agad nagsalita. Hindi rin gumalaw. Parang may pumutok sa isip niya. Bumalik ang lahat. Usok, init, hingal. Isang babae na halos hindi niya makita ang mukha. At ang isang saglit, isang balikat, may tattoo, parehong-pareho. Dahan-dahan tumaas ang tingin niya kay Sola. Hindi nagalit ang una niyang naramdaman kundi gulat. Ikaw? Bulong niya. Napapikit si Sola. Doon pa lang niya naintindihan kung anong nakita ni Polly. Hindi ko. Naputol siya. Hindi. Umiling si Polly. Ikaw yon? Walang tanong. Walang sigurado. Doon siya tuluyang nanghina. Oo. Mahinang sagot niya ang tahimik. Masyadong tahimik. Parang biglang lumiit ang kwarto. Ang babaeng nahuli niya ang nagnanakaw. Siya rin ang babaeng bumuhat sa kanya palabas ng apoy. Ang babaeng muntik niyang kasuhan, siya rin ang dahilan kung bakit buhay pa siya. Napaatras si Polly. Napahawak sa mesa. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang nararamdaman niya. Galit? Utang? Pagkagulat? Bakit? Bulong niya. Hindi ko sinadyang ilihim. Sagot ni Sola. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Ang dami mong pagkakataon. Natakot ako. Sa akin? Sa lahat. Sigaw niya. Sa reaksyon mo. Sa mangyayari kapag nalaman mo. Napatahimik siya. Huminga ng malalim. Mas lalo mo lang pinalala. Sabi ni Polly. Alam ko. Tahimik ulit. Masakit. Walang galaw. Dapat galit ako sa'yo. Sabi ni Polly na halos pabulong. Galit ka naman. Oo. Kasuhan mo na lang ako. Napapikit si Polly. Hindi niya agad masagot. Mas madali siguro yan. Dagdag ni Sola. At least malinaw. Pero hindi malinaw. Lalong gumulo. Dahil hindi na lang siya CEO na niloko. Isa na rin siyang lalaking may utang na buhay. At ang taong may utang siya, siya rin ang sumira sa tiwala niya. Napabuntong hininga siya. Mabigat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sabi niya sa wakas. Tahimik si Sola na hindi siya lumaban. Hindi na rin siya nagmakaawa. Kasi alam niyang kahit ano pang sabihin niya, huli na. Sa pagitan nila wala nang natitirang pagtatago. Nasa harap na ang buong katotohanan. At mas masakit yon kaysa sa kahit anong kasong pwedeng isampa laban sa kanya. Hindi siyang target. Napatingin si Polly kay Marco. Nasa loob sila ng isang private office niya. Sarado ang blinds at mahina ang ilaw. Nasa mesa ang mga dokumentong nakuha mula kay Sola. Yung mga file na muntik nang mailabas. Sigurado ka? Tanong niya. Oo sir, sagot ni Marco. Na-trace namin yung contact number na ginagamit para kausapin si Sola. Disposable phone. Pero may isang beses na ginamit sa isang private club kung saan member si Adrian. Naniga si Polly. Adrian? Ulit niya. Adrian Velasco. Dagdag ni Marco. Anak ng stepmother ninyo. Tahimik. Walang gumalaw. Dahan-dahang napahawak si Polly sa gilid ng mesa. Hindi siya nagulat, pero hindi rin niya gustong paniwalaan agad. Sigurado ka? Ulit niya. May CCTV sa club. Nakuha namin yung footage. Siyang gumagamit ng phone.
At may records din na siya nag-request ng internal access logs noong mga nakaraang buwan. Napabuntong hininga si Polly. Mabigat. Parang may piraso ng puzzle na sa wakas ay nag-match. Hindi lang to basta pagnanakaw, sabi niya. Hindi, sir, sagot ni Marco. Target na lang high-level documents, board approvals, financial restructuring files, pati yung mga bagong acquisition ninyo. Power play. Bulong ni Polly. Tumango si Marco. Mukhang gusto niyang pahinain kayo. Kung mailabas ang files, pwede kayong ma-blackmail o ma-discredit. Napatingin si Polly sa mga papel sa mesa at biglang bumalik sa isip niya ang mukha ni Sola. Pagod, takot, at pilit na matatag. Hindi mastermind. Hindi utak ng plano. Ginamit lang. Pon, bulong niya. Sir? Tanong naman ni Marco. Ginamit lang siya. Tahimik si Marco. Alam ba ni Sola? Tanong ni Polly. Based sa statements niya, sir, mukhang hindi. Akala niya simpleng file retrieval lang kapalit ng pera. Napailing si Polly. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o maawa. Magkano nang naibigay sa kanya? Tanong ni Marco. 1,000,000 ang pinangako sa kanya, sir. Napabugan ng hangin si Marco. Malaking halaga para sa taong desperado. Eksakto, sir. Sagot ni Polly. Tahimik ulit. Mas mabigat na ngayon. Kasi malinaw na. Hindi lamang simpleng betrayal ang nangyari. Okay. Mabilis siyang tumalikot at ipinigay ang order sa barista. Pero hindi siya mapakali. Ramdam niya ang presensya nito. Yung titig, yung katahimikan. Parang bumalik lahat ng bagay na pilit niyang tinago sa sarili niya. Pagharap niya ulit, nakatayo pa rin si Polly sa harap ng counter. Hindi gumagalaw, hindi rin umaalis. Dito ka nagtatrabaho? Tanong nito. Tumango siya. Oo. Kailan pa? Pagkatapos, napahinto siya. Pagkatapos ng nangyari, tumango si Polly. Walang dagdag na tanong, pero maraming gustong itanong. Ramdam nilang pareho. Okay ka na? Tanong nito. Simple, pero mabigat. Tumango si Sola. Oo. Hindi iyon buong totoo. Pero hindi rin kasinungalingan. Nakakalakad na siya nang hindi natatakot. Nakakatulog na siya nang hindi iniisip ang mga files. Nakalabas na ang tatay niya. May trabaho siya, may sweldo. May pagkain ng mga kapatid niya araw-araw. Okay na siya. Pero may kulang. Hindi niya na sinabi yon. Ikaw nang bahalang umintindi. Good, sabi ni Polly. Tahimik ulit. May pumasok na bagong customer sa likod nito. Napatingin si Sola sa pila. Order number 27, sigaw ng barista. Sir, pwede ka pong tumabi muna? Sabi niya at bumalik sa trabaho. Tumango naman si Polly at umalis sa gilid. Pero hindi siya umalis sa shop. Doon lang siya sa isang mesa sa gilid. Tahimik, nanonood. Hindi siya sanay na pinapanood siya nito. Mas lalo siyang hindi sanay na wala siyang masabing dahilan para paalisin ito. Maya-maya ay natapos ang rush hour. Kumonti ang tao. Tahimik ulit ang shop. Nasa counter siya nang lumapit ulit si Polly. Nakuha ko ng order ko, sabi nito. Okay, pwede ba kitang makausap? Napahinto siya. Eto na, hindi niya maiiwasan. Huminga siya ng malalim. Break ko naman. Tinawag niya ang barista. Pahinga muna ako sandali. Go lang, sabi nito. Lumabas sila sa labas ng shop. May maliit na mesa sa tabi ng halaman. May ilaw na dilaw sa itaas. Amoy kape pa rin ang hangin. Umupo si Sola. Si Polly sa harap niya, parehong tahimik. Bakit ka nandito? Tanong niya. Inahanap kita, sagot nito. Nanlaki ang mata niya. Bakit?
Hindi ko alam kung paano kita hahanapin. Dagdag nito. Wala ka na sa kumpanya. Wala kang iniwang address. Wala kang social media. Sinadya ko yun. Alam ko. Bakit mo pa rin ako hinanap? Huminga si Polly. Matagal. Parang pinipigil ang sasabihin. Dahil hindi natapos, sabi nito. Napatingin siya rito. Anong hindi natapos? Yung usapan natin. Wala naman ang dapat pag-usapan. Para sa'yo siguro. Para sa atin. Tahimik. Masakit ang sagot niya. Pero totoo. Pinatawad na kita, sabi ni Polly. Napatigil siya. Hindi ko hiningi yon. Alam ko. Hindi ko rin kailangan. Alam ko rin. Tahimik ulit. Pero kailangan ko. Dagdag ni Polly. Napatingin siya rito. Para sa sarili ko. Sabi nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Bakit? Tanong niya. Kasi kahit na anong mangyari, ikaw pa rin yung babaeng nagligtas sa buhay ko. Humigpit ang hawak ni Sola sa gilid ng mesa. Hindi ko naman yung ginawa para sa kapalit. Alam ko. Hindi mo kailangan bumawi. Hindi ako bumabawi. Tahimik. Gusto ko lang ayusin kung ano man ang nasira. Sabi pa ni Polly. Napailing siya. Hindi na maaayos yon. Sigurado ka? Oo. Bakit? Napatingin siya sa kanya ng diretso, walang iwas. Kasi kahit anong gawin natin, CEO ka pa rin. At ikaw? Dating empleyadong nahuling magnakaw. Masakit, pero sinabi niya pa rin. Hindi siya iikot sa katotohanan. Tahimik naman si Polly. Pero hindi lang yun ang tingin ko sa'yo, sabi nito. Pero yun ang totoo. Hindi buong totoo. Para sa mundo, oo. Tahimik ulit. May dumaan na sasakyan sa kalsada. Ilang segundo lang, pero sapat para mas lalong maramdaman ang pagitan nila. May natitira pa ba? Tanong ni Polly. Hindi niya agad naintindihan. Ano? Sa'yo. Napabuntong hininga siya. Eto na, ang tanong na iniiwasan niya. Hindi siya nagsinungaling. Meron. Mabigat, diretso, walang ate. Sa akin din, sabi ni Polly. Nagtamang tingin nila, tahimik. Walang umiwas pero walang gumalaw. Kasi kahit pareho nilang naramdaman, hindi ibig sabihin na pwede. Hindi sapat yon, sabi ni Sola. Bakit? Kasi hindi lang damdamin ang problema. Anong problema? Tayo. Simple. Diretso. Tahimik si Polly. Hindi siya lumaban, hindi siya nangulit. Sa unang pagkakataon, siya naman ang tumango. Okay, sabi niya. Mas masakit yon kasi tanggap. Tumayo siya. Kinuha ang paper bag ng order niya. Salamat nga pala sa kape, sabi niya. Napangiti naman si Sola ng bahagya. Walang anuman. Umalis si Polly at hindi siya lumingon. Hindi rin siya tinawag. Naiwan si Sola sa mesa, tahimik. Maya-maya ay tumayo siya at bumalik sa loob. Balik ka na? Tanong ng barista. Oo. Boyfriend mo? Napailing siya. Hindi. Sayang. Ngumiti lang siya, tahimik. Nagpatuloy ang araw. Parehong linya. Parehong galaw. Parehong trabaho. Pero sa loob, hindi na pareho. Sa labas, huminto si Polly sa kabilang kanto. Hindi siya agad umalis. Tumingin siya pabalik sa coffee shop. Sa loob nakita niya si Sola na nakayuko sa counter. Abala sa pagbibilang ng sukle. Simple, tahimik pero totoo. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ito na ba ang huli o simula pa lang. Pero isang bagay lang sigurado. Hindi pa tapos ang kwento nila. At sa pagkakataong to, wala nang pagtatago. Pero wala pa rin kasiguraduhan. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Sola, mga Kati Jane. Alam niyo po, minsan
ang tao nakakagawa talaga ng mali hindi dahil ginusto natin kasi naiipit tayo sa mga mahihirap na sitwasyon kagaya ni Sola. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Ang mahalaga ay tanggapin natin ang pagkakamali, matuto tayo dito, itama ang mali. At sa pag-ako natin ng responsibility dahil sa mga actions natin, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mga ka-Ate Jane, ikaw, ano naman ang iyong comment at thoughts mula sa kwentong iyong narinig? Paki-comment naman down below para mabasa ko. At muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli nating video. Thank you and good night. God bless everyone. Bye!